Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, post ni Barbie Fortes sa kanyang Instagram, Sunday Ayala Lur, wanna run 10K with me? Pretty pace lang. Ang mahalaga, mag-enjoy tayong lahat. See you next Saturday at Sparkle Run 2026. At yun na nga, napaka-pretty si Barbie. Ay, napaka-sexy at napaka-payat pa din. O, diba? Grabe. At enjoy niya ang pagiging single niya hanggang ngayon. Looking for boys. Sana no, magkaroon na ng bago si Barbie. At ito, more pictures of the pretty Miss Barbie Fortesa na never sinamahan ni David. Siyempre, bakit mo sasamahan? Hindi nga sila, diba? Ito nga, post ng Yan Photo. Ayala Sunday Car Free, May 24, 2026. Ayan, napaka-pretty si Barbie sa Ayala at napaka-sexy at napaka-puti. Grabe. Namiss ko na makita si Barbie. Grabe. At yan na nga. So, I so love it. Ayan, oh, napaka-pretty. At syempre, oh, diba? All black si Miss Barbie Fortesa ngayon. At, ayan, oh, diba yung smile? At, next, ito nga, Instagram story ni Barbie Fortesa. Yung si Barbie Fortesa nag-run sa Ayala, kami ni RC De Los Reyes may fun run sa Quirino. Pero look at us, need pa rin ng mag-breakfast. The dedication. Namimiss ko kayo. Dapat lagi tayong nagkikita kasi naipon yung mga chika eh. Congrats sa 5K finishers. At ito nga yung almusal ni Miss Barbie Fortesa. Ayun na nga. Coffee, at saka, ayan, egg, at saka toast. Ano yun? Anong luto yun, guys? Anyway, next naman, guys, legit ba tong, picture ni Zach Ivan TV? Parang hindi, no? AI ba to, guys? Comment down below. At next naman, ayun na nga, post ng TRGGRD, Hailey Dison. Can I just say that she's one of the few celebrities that has no bad comment na na-receive ever? At like kapag tinatanong ka kung sino yung pinakamabait na artist na nakasama nyo, ang dami nagsasabing ikaw, Barbie Fortesa. O, diba? Barbie Fortesa, mabait nga off-cam. O, diba? Napaka-pretty na, napakabait pa ng ating Miss Barbie Fortesa at best actress pa, syempre. At next naman ay post ni Kuya Niel. Barbie Fortesa raw ang pinakamabangong artista na naamoy. So far ni Shanti. Let's watch this. At yun na nga, si Barbie Fortesa nga daw yung pinakamabangong artistang naamoy niya. Well, actually, nung nakita ko si Barbie, ano pa amoy niya nun? Hindi ko naman siya nilapitan. Mukha naman kasi, mukha kasing nun, manyakis pagka... yung nag-aamoy-amoy mo si Barbie, di ba? Hindi ko naman siya binesto, nakakahiya naman masyado. Ito naman yung post ni Barbie Fortesa nung isang araw habang nag-makeup ay nag-Starbucks coffee. O yung baso niya lang yung Starbucks, no? Ganon. Parang kami lang. Ayan, at nag-date nga si Genre at saka si Miss Barbie Fortesa. At ayan na nga, si Genre. Dahil wala nga jowa si Barbie Fortesa, kaya si Genre na lang yung ka-date. Anyway, eto na nga si Miss Barbie Fortesa. Naka-date nga si Genre. At napaka-pretty ni Barbie dito, no? Bagay na bagay yung hair. In fairness, yung kay Barbie, no, pahaba yung hair niya. Paganda siya ng paganda. Anyway, next nga. Ito na nga, Sparkle Run. Run with your Sparkle Idols. Ayan, Barbie Fortesa. Ang kasama niya ay sila Christopher Martin, Derek Monasterio, Mikey Quintos, Aya de las Alas, Team Yap, at marami pang iba, guys. No? Ang dami doon sa ibaba. At may kanya-kanya silang grupo. At ito naman, nirepost ni Tita Eden. Ay, ito naman yung grupo ni David Licao. Kasama niya si Glyza De Castro, Chris Bernal, River Cruz, Kim Jisoo, at marami pa, guys, no? Pero ito nakakapagtaka. Yung grupo ni Alden Richards ay actually same lang nung kay Sophia Fablo. So, we're not sure kung bakit,
naging leader din bigla si Sofia, ganun ba yon? Or leader pa ba si Alden? Napalitan na ba? Ganon. Anyway, next naman ay eto na nga, taping ng Honor Thy Mother, may apo Shira Faye Velasco extra up sa upcoming TV show ni Barbie Fortesa at Khalil Ramos. Ano, napaka-cute na si Khalil at napaka-pretty si Barbie na napaka-puti, grabe. At next naman ay post ng Primetime Media Choice Awards. Ayan nga, nominated nga ang P77 ni Miss Barbie Fortesa. Samantalang sa ano naman, 5th Primetime Media Choice Awards, PMPCA, nominees for Best Actress at kasama din si Barbie Fortesa sa P77. At good luck, sana manalo si Barbie. At next, Barbie Fortesa for Avignon. Yes, you heard that right. 4 treatments in one day for that ultimate glow up and body confidence boost. Ayan o. A silk peel facial, Exilis, skin tightening, surf, Sweetox for underarm, goodbye excessive sweating and odor. Because why settle for one treatment when you can get all full transformation in one visit? Eto na nga, the pretty Miss Barbie Fortesa. Let's watch this. Hi everyone! I'm Barbie Fortesa, and after so long, I'm finally back here at the Avignon Clinic. Let's go! Opo, something's different. Nawala yung chandelier na malaki, pero mas lumawak yung ceiling dun sa taas. Ay, obog, high ceiling na yan siya. Ay, ang ganda, oh! Newly renovated! I love it! So good to be back! So today, I am doing 4 treatments. Yes, you heard it right. 4 treatments. Let's see if kaya ko. At kung pwede, syempre may doctor's consultation. Galing. And then no downtime din siya. Possible redness lang after the procedure, which will subside din naman within a few hours. Oh, okay. Ay, grabe. I really needed this. Kung naririnig nyo, di ba parang umiinom yung skin ko? Niinom niyo yung vitamins na ni-infuse ni ate. So, this is my self-care moment talaga. I miss this. Next, Exilis. This helps with skin tightening and contouring. Ang nice because it's non-invasive, but it feels like you're really doing something for your skin. Third is Zerf AI treatment for skin tightening and lifting. This is perfect if you want that firm, lifted look. Very fresh, very snatched. Mare, andito na ako, finally. Sir Chris, I'm here. Julian San Jose Challenge accepted na nga talaga. And lastly, Sweatox for my underarms. Perfect, especially when you're always on the go, taping, working, and if you want to feel fresh and confident. Para hindi pawisin ng atake. Four treatments in one day? Done! Avignon Clinic, grabe kayo. Sobrang thank you talaga for pampering me and for spoiling me today. To my fellow Avignon ambassadors, china-challenge ko kayo, how many treatments can you do in one day? See you here at Avignon. This time, it's Avignon. O, tingnan nyo doon guys, walang ka-makeup. Di ba grabe? Ang ganda ni Barbie. Grabe sa kaputian. Oh, di ba? Kaya mapapanganga ka talaga pag nakita mo si Miss Barbie Fortesa. Grabe. Anyway, next naman ay... Hi everyone, I'm Dr. Anna from Avignon Clinic. If you're planning to do silk pill facial, Exilis, Surf, and Sweatox all in one day, this is why the sequence matters. We recommend doing silk peel first because it gently exfoliates and removes dead skin cells while infusing hydrating serum. This prepares the skin so it becomes smoother, cleaner, and more receptive to tightening treatments. Think of it as prepping the canvas for lifting and tightening. After silk peel, we follow it with Exilis and Surf.
which targets the deeper layers of the skin to stimulate collagen and improve tightening and lifting. When the skin is freshly exfoliated and hydrated, patients often notice better glow and a more refreshed look right after. So the sequence is clean, hydrate, tighten, and lift. Now, the good news is, Sweatox can be done on the same day because it targets a completely different area and concern. As long as your treatments are properly assessed and supervised, you can safely combine these treatments in one visit. Always consult your doctor so we can personalize the best plan for your skin. See you at Avignon Clinic. This time, it's Avignon. At next nga ay yung Instagram story nga ni Miss Barbie Fortesa ng isang araw. May pictorial nga siya ng Mighty Clean. Yan, the pretty Miss Barbie Fortesa. At next, We're back, sir! Who's back? Anton and Stephanie. And Team Barbie. And AOS. Ganda. Ganda. Pwede pang social. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day. Team Barbie is back. Let's go. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Honor Day, man. Yes. Ang promo. ayan na nga ang ating favorite Team Barbie na hindi matitibag. Anyway, next. At next naman ito nga yung sa actor.ph, yung inattendan ni Barbie Fortesa na assembly. Ay na nga si Miss Raisa Senon, Coco Martin, Bang Campo at Miss Barbie Fortesa. Ay sana project with Barbie and Coco Martin, di ba? Grabe, bongga. At nandun rin siyempre si Ma'am Charo at si Miss Butch Anson Roa. At yung nakakasama rin si Ding Dong, si Marian. At ito, ano kaya to guys, no? Taping ng Honor Thy Mother, no? Sa Makati with Miss Barbie Fortesa. Anyway, next nga ay may pag-grant nga si Sir Nathan Perolino. Pero, sino ko kaaway niya? Grabe. Ba't may parang si Sir Nathan? Sino ba nagsasabi sa kanya ng ng ungrateful siya? Grabe, no? At bakit siya naging ungrateful? Para kanino? Ano ba yun? Anyway, next guys. At next ay may nag-chat nga sa Kuya Korea. Ewan ko legit to, no? Hindi ako naniniwala pagkagaling kay Barda United, di ba? Gumagawa lang ng yun, no? Ng picture, nagdo-doktor. Anyway, chinat nga raw nilang Kuya Korea page at sabi daw ng Kuya Korea, "Hi, unfortunately, Kuya Korea SM Clark has already been closed due to mall's train station expansion. You could still visit us at other branches in SM, Manila, and Cubao." Ha? Dahil lang sa train expansion ay nagsara sila. Wedding up. Tatamaan ba sila noon? Kasi kung mapapansin nyo guys, ito kuha to dun sa likod ng SM. So bakit Kuya Korea lang yung nakasara? Ba't yung mga ibang store ay nakabukas pa din? 'Di ba? Nasa gitna pa. Ayun pa yung Kuya Korea, ayun. Buti sana kung dulo yung Kuya Korea, maniniwala pa akong affected sila dun sa sa train expansion ng SM Clark. Hindi naman gitna kaya siya. Di sana lahat sila dun nagsara na, di ba? Hindi naman. Grabe, no? Syempre, hindi naman sasabihin ng Kuya Korea na nalugi sila kaya sila nagsara. Ang sama kaya sa business, lalos na may franchises pa sila ng Kuya Korea. Nakakahiya doon sa mga bumili ng franchise, di ba? So literally, alam ka pa dumaan dyan yung tren or daanan niya ng tren, nasa gitna siya, di ba? Napakalit lang ng pwesto nila, tapos gitna pa, di ba? Medyo kalukuhan siya. At saka, sana nagbigay ng ng information yung Kuya Korea na, lumipat kami sa ganitong part, ganyan. Wala naman, di ba? Pag close for renovation, dapat ganito yung mga sign. Nagpo-post sila ng ganyan, di ba? Ayan, our Tomas Morato branch will be temporarily closed for the meantime as we work on few things behind the scenes. We can't wait to welcome you back again soon. For now, you can still enjoy your favorite tampa at Arcovia Pasig City branch. Ganyan dapat yung post ng Kuya Korea kung magbubukas pa yung sa SM Clark at kung for renovation lang. Hindi Close siya talaga, guys. Kasi nga, nalugi daw sila kasi matumal daw. Ay, nako. Anyway, next naman, ayan na nga, finally sumuko na rin si Pikwa sa pagsasabi na may project daw ang Barda kahit wala naman. Ayan,
Dahilan ng hindi pagkakaroon ng proyekto ng Barda, isiniwalat na. O, di ba? Napilitan din siyang sabihin na totoo na wala naman talagang project yung Barda at tama naman talaga ako. Sabi nga, the fact na tumanggap ng project si David sa Biba, ibig sabihin walang naka-line up for this year ang Barda sa GMA kasi Barbie nakailang solo projects na hinayaan ng GMA. Bakit kasi walang line up ang GMA? Okay lang naman kaso yung mga nainip naging toxic fans na si David na naghintay pa siya ang sinisi. Sino ba ang may gusto ng solo era? Inaman naman ni Barbie na choice niyang kumalas sa love team. So respect their choices. Huwag manisi ng iba. Na choice niya yung kumalas sa love team. So respect their choices. Huwag manisi ng iba. Pag Barda ka, equal support. Huwag sinisisi at binabash sa dalawa. Respeto lang. O, diba? Kasi nga, wala nga project. So, yan. Ngayon pa lang inaamin ni Pikwa. Kasi wala na siyang, hindi niya na alam kung paano niya ilulusot yung yung MK2 na sinasabi niyang project. Assuming kasi yung si Pikwa, porket biglang promote yung MK sa YouTube, akala niya may MK2 na, diba? Nag-expect siya, wala naman do. Pati yung mga fans niya, pinag-expect niya sa wala. Grabe. Masyado kasi siya assuming, wala naman siyang alam. Diyos ko. Ito, na-admit din ng isang dilulu. Sinabi pa akong panot. Ayop na yan. So, along the way, may tama pala si Jim. Tama ako talaga. Mali-mali talaga si Pikwa. Naku, no. Wala naman talagang project ang Barda. Waiting for Barda comeback. Wala pa po hanggang 2027, no. So, maghintay, mamuti na po yung mata niya sa kakahintay sa comeback project ng Barda. Tapos sinasabi ni Pico, marami ako sablay. Siya nga, walang alam sa project ni David at saka ni Barbie. Hindi niya man alam yung Biba na pinirmahan ni David. At hindi niya rin alam yung, yung project ni Barbie na Saving Cherry. Nag-assume lang siya nung nagpunta si David sa Biba na akala niya Barda yung project na yun. Hindi naman. Tapos, yung sa Whispers from Heaven, din last year sinabi niya na ng source niya daw na Barda yun kasi si Sigdula yung director. Pero kay Bea Alonso naman pala. Di ba? Sino ngayon ang napahiya, di ba? Sila. Kunwari dinidibang-dibang pa ako, sila naman ang laging mali. Diyos ko, no. Ewan ko nga ba, ba't namin pa nauto nitong mga ungas na to? But anyway, guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!